Lumakas pa ang severe tropical storm Egay at base sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa layong 560 km silangan ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 110 km per ora malapit sa gitna at pagbugso maabot sa 135 km per ora. Kumikilos po ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Sa pagtayo ng Pag-asa, posibleng maging typhoon ang bagyong Egay sa susunod na 24 na oras. Dahil po sa ngayon, isa pa lamang po itong severe tropical storm. Posible na itong maging isang super typhoon pagsapit ng Martes. Sunod-sunod na pagsabog mula sa rocket fire ang gumising sa Israeli settlement Sabado ng umaga. Nagpakawala ng rocket attacks ang grupong Hamas mula sa Gaza City at nagpadala ng mga armadong grupo para pasukin ang mga teritoryo ng Israel. May naitala ng patay at sugatan dahil sa bakbakan na naganap sa pagtatapos ng isang holiday sa Israel. Sa kulungan, binawian ng buhay ang kauna-unahang doktor sa Pilipinas na nakulong nang daw sa manay pagkakamali sa pag-oopera. Ang kanyang kwento alamin sa report na ito. Siya si Dr. Benigno Iggy Agbayani, isang orthopedic doctor. January 6, 2006 nang operahan niya sa tuhod si attorney sa Uloho Filena. Pero base sa statement ng abogado, nagka-impeksyon siya dahil daw sa operasyon. Hindi siya nakalakad at sumailalim pa sa ilang buwang rehabilitasyon. Dahil dyan, kinasuhan niya si Doc Iggy ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries. October 5, 2023, pumanaw si Doc Iggy sa loob ng Manila City Jail habang binubuno ang isang taon niyang sentensya. Welcome to the f***ing news. I'm your host Kellerman and here's the weird going on in the world today. A dense super fog rolled into New Orleans last night, which is pretty f***ing creepy on its own. Video recorded the moment a powerful earthquake rattled buildings in the Philippines on November 17th, sending people into the streets in a panic. A construction crane swayed violently before collapsing on top of a building in Davao City. Officials say that the magnitude 6.8 quake struck at a depth of 10 kilometers at 4:14 p.m. local time, resulting in one death and several injuries. No tsunami threat was expected, according to FIVOLX. However, aftershocks are to be expected from the offshore quake.